Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Black Forest Dream Cake. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap ay mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, asukal 175 grams, asin 1/4 teaspoon, cocoa powder 25 grams, all-purpose flour 115 grams, baking powder 1 teaspoon, baking soda 1/2 teaspoon, itlog 2 piraso, red wine 1 teaspoon at choco flavor na 1 teaspoon. Salain na natin ang ating all-purpose flour at ang ating cocoa powder. Kailangan natin ito para hindi ito magbuo-buo. Ilagay na natin ang gatas, mantika, itlog, asin at baking powder, baking soda, asukal, all-purpose flour at cocoa powder, choco flavor. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Kapag ganito na siya ay atin na siyang lagyan ng red wine or kaya naman rum. At ngayon naman ay paandarin na natin ang ating mixer at hayaan lamang natin itong mag-mix hanggang sa makuha na natin ang consistency o texture na ating hinahanap. At kapag ganito na siya ay okay na po ito. Atin na itong isalin sa ating 7x3 na molde na may parchment paper. Ayan. Isa lamang po ang ating kailangan dito. At pagkatapos naman ay atin na po itong ayusin. Ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature naman natin dito ay 170 sa taas, 190 sa baba. At ang baking time is 45 to 50 minutes. Pagkatapos po ay eto na po ang ating cake. O di po ba napakaganda niya na? Kaya naman atin na po itong itaktak pero kailangan po muna itong palamigin. Okay? Next naman po ay atin na po siyang ilalagay sa ating cake board at atin na pong tanggalin ng ating parchment paper. Ayusin lamang po natin ito ng kaunti at pagkatapos po natin itong ayusin ay atin na po itong hihiwain sa gitna para po maglagyan ng palaman. 2 hiwa nga po palang gagawin natin dito. Tayo na po ay mag-mixer ng ating whipping cream at ito nga po pala ay 250 grams para na rin po sa ating filling at para na rin po sa ating icing. At hayaan lamang po natin tong umalsa na. Ayan, ganito na po ang kanyang itsura, kaya okay na po ito mga ka-bakers. Ito na po ang kanyang consistency. Ngayon naman po ay atin na pong patayin at maglagay na po tayo ng ating palaman. Kuhanin na po natin ito at ang isa pa po, bago pong lahat ay maglagay po muna tayo ng sugar syrup para hindi po mabilis mag-dry ang ating cake. At syempre, ngayon naman maglalagay na po tayo ng ating icing. Sa dami naman po ng icing ay kayo na pong bahala kung gaano po kadami yung inyong ilagay. Basta make sure po nakakover po ang lahat nito. Syempre, pagkatapos po ng icing ay maglalagay na po tayo ng cherry filling or yung mga strawberry. Lagyan lang po natin ito hanggang po sa medyo makover na po ang bawat sides at yung gitna po ng ating gustong i-cover. Next naman po ay atin na pong ilagay ang ating cake. At same lang din po ang process. Maglalagay po tayo ng ating sugar syrup. At pagkatapos po lagyan ay lalagay na po ulit tayo ng icing. Maglalagay po din po tayo ng ating strawberry. At pagkatapos naman po ay atin na po itong kalatin at ilagay na po natin ang ating cake. O, di po ba? Napakadali lamang. Siyempre naman po mga ka-bakers, ngayon naman ay atin na pong lalagyan ang taas ng ating sugar syrup at pagkatapos po ay atin na po itong lalagyan ng icing. Just take your time lamang po mga ka-bakers at siguraduhin lamang po natin na maayos po ang ating paglalagay ng icing at higit sa lahat. Hindi po siya sobrang kapal at hindi rin po sobrang nipis. Lagyan din po natin ang bawat gilid nito. Atin lang po siyang lagyan ng maigi. At pagkatapos naman po natin itong lagyan, papakinisin na po natin ang bawat gilid at pati na rin po ang ibabaw. Kailangan po kasi maganda po talaga ang kanyang itsura. Pero alam ko naman po kayang-kaya nyo po ito. Basta gagamit lang po tayo ng spatula at just take your time lamang po. Pasensya na po kayo sa mga ingay dahil iyon nga po ay mga tunog tagumpay. At ngayon po makinis na po ang ating cake ay ready na po natin ang ating ginadgad na chocolate. Lalagay lang po tayo ng chocolate
at atin lang po siyang unti-untin. Ito nga po pala ay ginadgad na chocolate. Pagkatapos po, nilagay rin po namin sa freezer para po tumigas ng kaunti. Kasi po medyo mabilis pong matunaw ang ating chocolate na ginamit. At yun lamang po ang ating gagawin hanggang po sa malagyan na po ang bawat edge ng chocolate. Ayan, ito na po ang kanyang itsura. Kaya naman po maglalagay na po tayo ng ating design na parang pabilog lamang po. Gagamit po tayo dito ng piping bag at saka po ng tip. At mag-circle lang po tayo. Or parang flower na din po ang style nito ng kaunti, no? Gawin lang po natin ito hanggang po sa makover na po ang lahat. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng chocolate. Ang ginamit lang po namin dito ay kutsilyo at amin lang po siyang pinaslide sa isang bar po ng chocolate. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa malagyan na po natin ang lahat. Pagkatapos po lagyan ay maglalagay na po tayo ng ating cherry na hinati. At pwede nyo naman pong ilagay ang buo, pero mas maganda po siguro kapag hati lang po ng cherry ang ating ilagay. Sila po siyang ilagay ng dahan-dahan. Maglalagay na po tayo ng ating design sa border or sa baba po ng ating cake. Para naman hindi po siya masyadong plain. At ang gagawin lang po natin ay kukuha lang din po tayo ng tip, kagaya po kanina. At talagyan na po natin siya ng design. So naman mga ka-bakers, presenting ang ating finished product na sobrang yummy, sobrang ganda at higit sa lahat. Talaga namang kayang-kayang gawin kahit nasa bahay ka lang. O di po ba mga ka-bakers, sobrang worth it na po talaga nito at higit sa lahat para sa mga momshies natin dyan. Gawin nyo na po ha, kasi alam ko naman na talagang kayang-kaya nyo to. Sulit na sulit po talaga tong ibenta or ipang negosyo. Kaya naman, eto na po ang ating food for the soul ngayon. Mga awit 19.1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Amen mga ka-bakers? Kaya naman, alam natin na sobra makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ano ba naman ang ating mga problema? Sure akong at alam niyo din na kayang-kaya niya itong baguhin. Amen? Basta manalig lamang tayo sa ating Panginoon na Diyos dahil siya lamang at wala nang iba ang ating tagapagligtas. Kaya naman hanggang dito na po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.